MCCB or Molded Cage Circuit Breaker na may dalawang type. Isang plug-in type at bolt-on type. Bolt-on type. Amperes naman. Usually, ginagamit ito sa mga aircon, motor load, at heating load. So, what's up mga kabahay? Kasama ulit natin si Engineer Jonathan para sa usaping electricity. So, itutuloy lang natin yung usapan natin nung last time kasi nabitin yung mga kabahay natin. So, Engineer, bati ka ulit sa mga kabahay natin. Hello mga kabahay. Yes. So, itutuloy lang natin, Engineer, yung topic natin regarding dito sa mga breakers na to. So, yung ibang mga kabahay natin is nagtatanong about sa safety ng breakers natin. So, kadalasan kasi nagtitrip yung mga breakers natin. So, baka may mga insights ka or mga information kung bakit nga ba nagmamalfunctuate o nagtitrip yung mga breakers natin. Okay, sir. Para sa ating mga kabahay at kay Sir Kel. So, ang circuit breaker natin ay nagtitrip ito kapag ito ay nakakaranas ng overloading at short circuit, no? So, overloading natin, kaya nagkakaroon ng rating ang isang breaker. So, ibig sabihin, yun lamang yung capacity ng isang breaker natin. So, once na nag-exceed tayo doon sa minimum niya or doon sa load capacity niya, so automatic magtitrip off si breaker natin. Ngayon, yung sa short circuit naman, ito, tinitingnan natin ito kapag sa wiring na natin. Pag nag-short circuit, sir, possible may dumikit na kable sa mga faring natin. So, doon pumapasok yung pag-trip or pag-short circuit ng isang may grounded, kumbaga. So, yun yung ina-assess natin para maiwasan yung mga ganung bagay sa site natin. So, for correction lang, Engineer, ano ba talaga ang proper term? Short circuit ba o trip talaga? Ang common na ginagamit ng mga electrician natin na word is nagtitrip off. Trip off ang isang circuit breaker. So, siguro, advice din natin sa ating mga kabahay. Once na mag-a-add tayo ng additional appliances natin, alam natin na mataas yung wattage niya. Mas maganda, sir, i-consult muna sila doon sa mga electricians natin para ma-assess yung electrical nila sa kanilang bahay para makita kung possible pa mag-add doon sa circuit breaker na gusto nilang itapan. Kasi possible, pag hindi, ay kailangan talaga natin i-upgrade yun para maiwasan natin yung tinatawag nating mga trip-off doon sa overloading saka dun sa possible short circuit niya. Bale, support lang din kita sa sinabi mo, Engineer. Yes, sir. So, kailangan talaga sa registered and licensed na electrical engineer magpa-check. And meron naman tayong mga resident na electrician dyan na basically alam naman nila yung mga ganung bagay. So, pwede nilang tingnan yung mga bahay natin para mas ma-assess yung mga possible pwede natin idagdag or possible na mangyari kung hindi natin masunod yung tamang process dun sa bahay. Okay, salamat din, Engineer. So, ang tanong ko naman is, saan ba yung best na location ng mga panel boards natin? Kasi kadalasan sa designing phase, kadalasan nakikita namin siya sa likod ng mga cabinet sa kitchens. Saan ba talaga yung safest location para ilagay yung mga panel boards natin sa mga residences natin? Okay, sir. So, para sa ating mga kabahay dyan, so, ayon sa PEC ng Part 1, Rule 2.30.36, ito yung location ng mga panel board. So, hanggat maaari nakalagay doon is dapat easy access na doon sa pinakamalapit na malaking load. Example, near sa laundry area pero may protection. So, dapat din ay meron siyang ventilation and yung location niya is malayo or dapat hindi siya malapit sa mga water sources na malaki yung chance para magkaroon ng grounding doon sa ating system. So, dapat din ay yung location niya is free access siya. Walang sagabal, walang nakaharang. Kung ito man ay nasa storage area, dapat ito ay hindi sagabal para kung sakaling magkaroon ng trouble, yung ating mga electrician is madali lang na ma-access yung panel board natin at madali ring switch off yung mga dapat na switch off dahil nakaranas ng trouble. So, yun yun, sir. So, kadalasan kasi sa mga projects na na-handle natin is may mga bungalow, may mga two-story, minsan maliit, minsan malaki. Pero kadalasan kasi malalaki yung nagiging projects natin dito, sir. So, may mga questions minsan yung mga clients natin na, bakit isa lang, bakit dalawa yung panel boards na ginagamit sa bahay namin? Saan ba nangyayari yung mga ganong scenarios, Engineer? Kung minsan pinipili nila na isa yung panel board, minsan dalawa. Saang situation ba kadalasan nangyayari yun? So, sa atin, sir, nung ginagawa kasi natin, may mga clients tayo nagpapa-add ng mga panel boards para example doon yung sa two-story, lalo na kung ang nakatira, sir, ay hindi naman sobrang tanda na, pero kumbaga yung convenient ba. So, ginagawa natin, nagkakaroon ng panel boards para sa ground floor, nagkakaroon din ng panel boards para sa second floor. Pero ang connection naman doon, sir, ay isa lang din. No? Ang ginagawa lang natin is para kung sakaling magka-trouble sa taas, mas madaling ma-access ng nasa taas. Kaysa kung galing pa silang taas, ay bababa pa sila para patayin. So, syempre, pagka naglagay tayo ng dalawang panel boards, mas cost nga lang siya. Unlike sa isang panel boards lang, isang cost lang tayo. Pero yung convenient na if ever magkaroon ng trouble or emergency in the near future, mas madali nilang ma-access na patayin yung
ayun nga, yung laging nagto-trouble or madaling mapapatay yung na-trouble na circuito natin. So, salamat sa mga informations mo Okay, sir. sa panel board, sir. Pero meron kaming ipapakita sa mga kabayan natin tsaka sa'yo na hoping na ma-explain natin sa kanila kung ano nga ba. So, meron kami ditong sample na box. Laki niya. Ano ba to? Laki niyan. So makikita natin mga kabahay, engineer, na meron siyang isang switch lang. So kadalasan kasi ng mga panel boards natin is marami, di ba? Yes, sir. Tapos malaki din. So bakit ito? Bakit sir. nga ba? Okay, sir. Para sa ating mga kabahay. Ito, tinatawag nating NEMA 3R. Nemat. So, sa residential settings, ito ay ginagamit sa outside lang, no? So, mapapansin nyo, hindi natin to commonly nakikita sa loob ng bahay dahil ito ay nakikita sa labas, sa mismong poste natin. So, Okay. so, mapapansin mo, yung Meralco, Metro ni Meralco, sa baba nun, doon tayo naglalagay nito, no? Ito ay outdoor disconnect. So, para saan nga ba ito? Kung sakaling magka-trouble sa loob ng bahay, tapos ay hindi mo na ma-access yung panel boards mo. Pag lumabas ka, pwede mo pa ito ma-switch off para ma-cut niya yung kuryente sa loob ng bahay. So, for safety purposes din to, sir. Safety purposes. Yes, sir. Okay. So, ito yung NEMA 3R na for outdoor use to sa mga residential settings na. For outdoor usage Yes, sir. lang. Okay, so ayun. Yun pala yun. Okay, engineer. So, nabanggit mo, engineer, ito is yung NEMA 3R, sir. NEMA 3R. Yes, sir. So, ano nga ba yung isa pang type ng panel boards? Yung maraming mga breakers. Yun. Ano pa bang tawag dun? So, para sa ating mga kabahay, ito yung circle. Ang tawag naman dun sa loob na nakikita nyo na maraming branches, yun naman yung NEMA 1. NEMA 1. Okay, so, yung NEMA 1, yun sa residential settings naman, ginagamit lang siya for indoor. For indoors lang. Tapos pag binuksan mo yun, andun lahat ng mga sub-branches, nandun yung main breaker, sub-branches. Then, unlike dito sa NEMA 3R, isa lang yung breaker nito. So, ang kinokontrol ng NEMA 3R is yung pinaka-main breaker ng ating nasa NEMA 1. Main breaker, okay. Yes, sir. So, switch off din. Kaibahan lang nila yung use. Ito kasi ay outdoor use. Outdoor. Yung NEMA 1 is for indoor use sa residential settings na. So again, maraming salamat, engineer, sa pagbabahagi Yes, ng sir. iyong You're welcome. kaalaman sa ating topic for today's Okay, vlog. sir. So, I know na na-appreciate ko and na-appreciate din ng mga kabahay natin yung knowledge mo regarding dito sa field mo. So, yun Okay. lamang mga kabahay yung ating vlog for today. So, paalam. Paalam.